sir, magnitude, I'm sorry, ang epicenter po ng pagyanig, ang kanya pong magnitude at intensity at ang ating pong inaasahan na aftershock, sir. Opo, yung epicentro nito ay nasa baybayin sa karagatan na offshore ng City of Ogos sa Cebu, 19 kilometers. At ang magnitude niya ay 6.9, ang malapit ng maisama sa major earthquake, kulang lang ng 0.1. At ang lalim po niya ay mababaw, 5 kilometro. Kaya yung mga bayan sa Northern Cebu, kasama ang Cebu City, ay nakaramdam ng intensity 7. Malakas po yan at talagang pwede na magkaroon ng damage. At yung ibang mga bayan sa Masbate, Negros, ganoon din sa Leyte Province, ay intensity 5 to 6, no? And then malayo din ang lugar na naramdaman nito hanggang Bicol, ibang parte ng Kabisiyan at Northern Mindanao. Opo, at ito, ang pinanggalingan po nito, sir, ay tectonic. Pwede ho ba namin malaman po, sir, kung ito ho ba ay bahagi ng anumang pong fault at ang ilang pang paliwanag? Yes, ang sanhi po ng paglindol ay pagkilos ng isang fault pero nasa dagat po ito, no? Itong isla ng Cebu, from south to north, may mga faults po yan. Pero hindi yan tuloy-tuloy, no? Parang segmented. So may mga maliliit na faults kaming nakikita na nasa karagatan sa pagitan ng Cebu at Leyte kasi nga may mga paglindol dyan at isa dyan ang kumilos na kagabi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!